versikulo 15. Aklat ni Juan, kapitulo 13, versikulo 15. Kung nakita na po, Juan, kapitulo 13, versikulo 15. Pwede po, basahin natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan, 3 to 1. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kaya ito pong talata na ito, kagaya ng nakalagay po sa chapter 13, yung nagsabi po nito ay yung Panginoong Jesus. Ibig sabihin po, sa buhay po ng Panginoong Jesus, nang siya po ay pumarito sa sanlibutan, hindi lang po niya naisakatuparan yung ating kaligtasan, bagkus sa buong buhay po niya, lagi po siya nagpapakita ng halimbawa. At ito pong halimbawa po na ito, sa panahon po natin ngayon, especially sa mga naligtas, ito po talaga lubos na mapapakinabangan. Bakit po? Magkakaroon tayo ng ideya kung paano dapat natin ipinapamuhay yung ating buhay Kristiyano. Kaya sa ganitong paraan, malalaman natin kung yung buhay ba natin, tama pa ba sa harapan ng Diyos o hindi. So, ngayon po ay December na, so bilang Kristiyano, na dapat yung pinaghandaan natin? Paano natin gagastusin yung 13th month pay? Saan tayo magbabakasyon? Saan po dapat, ano po dapat yung pinaghahandaan natin ngayong December? Yung Noche Buena, yung bibisitahin pamilya. Actually po, nung ako po yung naligtas, isa po sa lagi ko pinag-iisipan tuwing December, bukod sa birthday ko, kung saan ako maghahanda, yung resolution ko po for the next year. Bakit po? Ito po yung month kung saan dapat po nagbubulay-bulay yung isang Kristiyano. Kaya napili ko po itong paksa po na ito kasi lahat po tayo, dapat po nating chine-check yung atin pong buhay sa harapan po ng Diyos. This year, kamusta yung naging Christian life natin? Same ba sa ipinamuhay ng Panginoon? Kaya connected po dito yung ating resolution. Kasi for sure po, yung resolution natin, ito po yung mga bagay na ayon po sa kalooban ng Diyos. Kung meron tayong resolution na malayo sa kalooban ng Diyos, may problema po. Pero naniniwala po ko, karamihan sa mga Kristiyano, yung resolution po nila sa kanilang buhay taon-taon, ito po ay kaugnay sa pamumuhay po ng Panginoong Jesus. Kaya this time po, habang pinag-aaralan po natin itong mga halimbawa po na ito, pag-isipan din po natin yung magiging panibagong resolution po natin para sa susunod po na taon. At this time, kagaya ng atin pong nalalaman, kung yung Panginoong Jesus nagbigay siya ng halimbawa, may mga sumunod po dito. Kaya isa na po dito yung kanya po mga alagad o mga propeta. At this time po, yung napili ko po na atin pong kilalanin o pag-aralan po yung halimbawa na pinakita po niya, si Juan na tagapagbautismo. Sa buhay po ni Juan na tagapagbautismo, minsan, kilalang natin siya bilang siya yung nagbabautismo, siya yung propeta na nabuhay, nang dumating na po yung Panginoong Jesus. Pero sa oras po na ito, ng detailed, gusto ko pong maibahagi po sa inyo as much as possible yung mga bagay na pwede nating matutunan mula kay Juan na tagapagbautismo. Para makilala po siya, tingnan natin Marcos po, chapter 1. Sa Marcos, chapter 1, mula verse 1 hanggang 8. Marcos, chapter 1, mula verse 1 hanggang 8. Kaya babasahin po natin ito ng salitan. Ako po muna sa verse 1, then kayo po yung sumunod na verse hanggang sa ito po ay matapos natin. Marcos, kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 8. Babasahin ko po verse 1. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas.
Pupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at ang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila'y binabautismuhan niya sa ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. At siya'y nangangaral na nagsasabi, dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa akin, hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas. Okay po. So, nang maiksi, sa ganito po pinakilala si Juan, pati po yung kanyang naging buhay. Kaya una po sa lahat, kailangan po nating kilalanin ng lubos sino po si Juan na tagapagbautismo. Unang-una po, dapat po nating makilala si Juan na tagapagbautismo, siya po yung huling propeta mula po sa Lumang Tipan. Lucas po, tingnan natin. Lucas chapter 16. Lagyan po natin ito ng tanda, yung Mark chapter 1. Babalikan po natin ito. Punta tayo, Lucas chapter 16, sa verse 16 po. Lucas chapter 16, verse 16. Kagaya ng atin pong nalalaman, sa Lumang Tipan, doon po kadalasan ipinopropesiya yung patungkol po sa Panginoong Jesus. At karamihan po sa mga propeta ng Lumang Tipan, never po nilang nakita yung Panginoong Jesus. Pero iba po si Juan na tagapagbautismo. Bilang huling propeta ng Lumang Tipan, siya mismo, nasaksihan niya po yung kanyang ipinopropesiya na yung Panginoong Jesus. Kaya dito po, Lucas chapter 16, verse 16, basahin po natin na sabay-sabay, 3-1. Ang kautusan at ang mga propeta ay hanggang kay Juan, mula noon ang magandang balita ng kaharian ng Diyos ay pinangangaral, at ang bawat isa ay sapilitang pumapasok doon. Sabi po, ang kautusan at ang mga propeta ay hanggang kay Juan. Pag sinasabi po sa Biblia ang kautusan at ang mga propeta, ito po ipapatungkol sa Lumang Tipan. May isa pa pong halimbawa, chapter 16 din po, dito po sa verse 29. Lucas chapter 16, verse 29. Ito po yung kwento sa pagitan ng mayamang lalaki at si Lazaro. Ito po yung time sa pagitan ng pag-uusap ng mayamang lalaking nasa Hades at ni Abraham. Ito po, verse 29. Basahin natin na sabay-sabay, 3-1. Subalit, sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila. This time, ang ginamit po, si Moises. Sino po ba si Moises? Yung first 5 books po sa Old Testament, yung tinatawag po na Pentateuch, si Moises po yung may sulat po nito. At kadalasan po, yung nilalaman po ng mga aklat po na ito, yung mga kautusan. Kaya sa Biblia po, every time na may babasa po kayo ang mga kautusan at ang mga propeta, si Moises at ang mga propeta, ito po ipapatungkol sa Lumang Tipan. Kaya malinaw, dito po sa binasa natin sa verse 16 kanina, si Juan po, siya po yung huling propeta sa Lumang Tipan. At yung kaibahan po niya, bukod sa lahat ng mga propeta, siya lamang po yung nakakita mismo sa Panginoong Jesus. The rest, never po nilang nakita yung pinopresya nila sa Panginoong Jesus. Sunod po, si Juan na tagapabautismo bilang isang propeta, yung kanya pong kapanganakan, naipropesya din po. Yun po yung isang kakaibang bagay para sa isang propeta. Pati yung kapanganakan po ng propeta, ito po ay ipinropesya. Tingnan po natin Malakias po, chapter 3. Malakias, huling aklat po sa Lumang Tipan. Malakias, kapitulo 3, versikulo 1. Basahin po natin na sabay-sabay, 3-1. Narito, sinusugo ko ang aking sugo upang hihanda ang daan sa unahan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito, dumarating, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Napansin niyo po yung pagkakatulad sa binasa natin kanina? Sabi po, narito sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko. Marcos chapter 1 verse 2, di ba po? Yun yung pagpapakilala kay Juan na tagapagbautismo. Kaya dito po, ipinopropesya rin po kung sino po yung huling propeta na gagamitin po ng Panginoong Jesus. Kaya tingnan din natin, Isaiah po chapter 40. Isaiah chapter 40, sa verse 3.
Isaías chapter 40, sa verse 3. Isaías chapter 40, verse 3. Basahin po natin na sabay-sabay, 3 to 1. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, tuwirin niyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Kaya sabi po dito, ang tinig ng isang sumisigaw. Sino po ito? Ito po si Juan na tagapag-bautismo. Same po ng pagpapakilala sa kanya. Ano pong sabi? Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Ito po si Juan na tagapag-bautismo. Kaya si Juan na tagapag-bautismo, yung kanya pong kapanganakan ay naipropesya na rin po, kaiba po sa ibang mga propeta. Yung pangatlong bagay po na pagpapakilala kay Juan na dapat nating malaman, tingnan natin, Marcos po, chapter 1. Balik po tayo, Marcos chapter 1. Marcos chapter 1, verse 2 hanggang 3. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Ayon sa nasusulat sa Isaías sa propeta, narito, ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Isa po sa katangian ni Juan tagapagbautismo, siya po yung tagahanda ng daan ng Panginoon. Kaya kung titingnan po natin sa mga sumunod na talata, yung ibig sabihin po ng paghahanda ng daan ng Panginoon, ito po yung pagtuturo ni Juan sa mga tao patungkol po sa pagsisisi. Kaya Marcos chapter 1, verse 15, ano pong sabi dito? Basahin natin na sabay-sabay, 3 to 1, na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit ang kaharian ng Diyos, kayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Kaya katatapos lang po ng ating Bible seminar at maaari, pamilyar po tayo sa bagay po na ito. Dapat po nating malaman, bago po magkaroon ng tunay na kaligtasan ng isang tao, yung pagsisisi, ito po yung napakahalagang bagay na dapat niyang taglayin. Kung wala pong pagsisisi, never po magkakaroon ng tunay na kaligtasan yung isang tao. Kaya yung role po ni Juan bilang tagahanda ng daan ng Panginoon, napakahalaga nito. At actually, bilang mga Kristiyano, ito rin po yung ating role. Tayo dapat po yung naghahanda ng puso ng mga ligaw na kaluluwa. Ano ba yung original state ng puso ng mga ligaw na kaluluwa? Ito po ay matitigas. Kaya kung ito po ay matigas, para makasikan po ito ng binhi, ano pong kinakailangan gawin? Kung na-experience nyo na pong magtanim, dapat pong palambutin ng lupa. Sa ganong way, dun po papasok yung ating role. Same po sa role po ni Juan na tagapag-bautismo. Kaya this year, kamusta po yung paghahanda ng puso natin sa maligaw na kaluluwa? Most of the time, nagagawa ba natin? O hinahayaan natin sa iba ito na ipagawa? Kung hindi natin nagawa ito pong bagay na ito, bakit pa tayo nabubuhay bilang isang Kristiyano? Kasi po wala tayong ibang role, kundi ito pong bagay na ito. Yung maihanda palagi, yung puso ng mga ligaw na kaluluwa. Sa paanong paraan po natin ito magagawa? Unang Pedro ay tinuturo, yung bawat kilos po natin sa atin pong buhay, ito po ay pinagmamasdan ng mga ligaw na kaluluwa. Kaya ano pong nangyayari? Through our life, doon nila nakikita kung sino tayo bilang isang Kristiyano. Kaya kung yung pamumuhay po natin, ayon sa kalooban ng Diyos, makikita nila talagang mayroong Diyos sa buhay po natin. Hindi tayo hipokrito na mga nagsasabing Kristiyano lamang. Kasi po sa buhay natin, bagaman wala tayo sa church, nasa labas tayo ng church, nasa bahay, opisina, o nasaan man, pero yung buhay natin, iniingatan natin, kagaya ng pag-aakala na tayo po ay nabubuhay sa harapan ng Panginoon. Yun po yung buhay ng isang Kristiyano. Kaya kagaya po ni Juan na tagapag-bautismo, kung paano siya po yung naghahanda ng daan ng Panginoon, yun din po yung ating role. Yung naghahanda ng daan ng mga ligaw na kaluluwa. Kaya this year, gaano natin ito napulpil sa atin pong buhay Kristiyano? Kung hindi din po natin ito naisagawa, we cannot expect ng malaking bunga sa atin pong buhay Kristiyano. Nag-ano lang po tayo, nagsayang lang po tayo na binhi na ibinato sa kanila. Never po ito mag-root sa kanila para magkaroon ng tunay na kaligtasan. Pangapat po, na pagpapakilala po kay Juan, yung huling bagay at magandang
pagpapatotoo kay Juan, si Juan na tagapagbautismo, isa po siyang tao kung saan, bago siya namatay, natapos niya din po yung kanyang mission. Tingnan po natin, Gawa po, chapter 13. Gawa po, chapter 13, sa verse 25. Mga Gawa, Kapitulo 13, versikulo 25. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. At samantalang tinatapos ni Juan ang kanyang gawain, ay sinabi niya, "Sino ba ako sa inyong akala? Hindi ako siya, ngunit may dumarating na kasunod ko, hindi ako karapat-dapat na magkalas ng sandalyas ng kanyang mga paa." Sabi po dito, samantalang tinatapos si Juan ang kanyang gawain. Ano ba yung main role ni Juan? Kagaya ng binasa natin kanina, yung main role ni Juan, siya po yung maghanda ng puso ng mga tao. At paano niya po tunay sa kataparan? Sa pamagitan po ng pagbabautismo. Pero anong klase po ng pagbabautismo? Ito po yung pagbabautismo patungkol po sa pagsisisi. Kaya this time, isa po to sa mahalagang doktrina sa Bible na dapat aware po tayo. Kaya pinili ko po itong topic po na ito for us to be prepared and equipped just in case po na may mga makasalamuha tayong tao na magtanong po na mayroon din pong alam sa Biblia. Kaya this time, nang maiksi, gusto ko po banggitin yung bautismo na ginawa ni Juan na tagapagbautismo at yung bautismo naman po na gagawin ng Panginoong Jesus. Para maunawaan natin to, balikan natin Marcos po chapter 1. Dito po nabanggit sa verse 4, basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Verse 8, basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo babautismuhan niya sa Espiritu Santo. So meron po itong malaking pagkakaiba. So, verse 4, ito po yung nabanggit, yung pagbabautismo patungkol sa pagsisisi, at sa verse 8, yung pagbabautismo patungkol sa Espiritu Santo. So, parehas po silang pagbabautismo. Pero dapat, malinaw po sa atin itong point na ito. Bagaman parehas silang pagbabautismo, pero meron silang malaking kaibahan. Una po, ito po, kapag nangyari po ito sa isang tao, it doesn't mean ligtas na po siya. Bagkus, nagkaroon lang po siya ng tunay na pagsisisi. Sa kabilang banda, ito pong pagbabautismo ng Espiritu Santo, ito naman po yung state ng tao kung saan meron na dapat siyang tunay na pagsisisi. Kaya once na nangyari po ito sa isang tao, yung tao po na yun, siya po ay nagkakaroon na po ng buhay na walang hanggan. Kaya sa madaling salita po, yung pagbabautismo na ginawa po ni Juan, hindi pa po nito lubusang mababago yung isang tao. Sa kabaligtaran, sa pagbabautismo naman po ng Espiritu Santo, kapag nangyari po ito sa tao, susunod na po dito yung mga pagbabago sa buhay. At para mas maunawaan natin to, tingnan po natin sa Gawa po chapter 1. Gawa po chapter 1, dito po, ina-emphasize po kung ano po yung ibig sabihin ng pagbabautismo na bautismoan po sa Espiritu Santo. Gawa po, chapter 1, mula verse 4 hanggang 5.
Kung nakita na po, pwede, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Habang kasalo nila, ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig niyo sa akin, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi na aabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo babautismuhan sa Espiritu Santo. Kaya malinaw po dito, binabanggit po ulit yung patungkol sa pagbabautismo kay Juan at pagbabautismo po sa Panginoong Jesus. Kaya dito po, chapter 2, mula verse 1 hanggang 4, ito po yung panahon ng o araw ng Pentecostes. Kung saan, ito po yung araw kung saan dumating po yung Espiritu Santo. At that time, hindi pa po alam ng mga tao kung ano po yung Espiritu Santo. At that time, hindi po alam ng mga tao kung kailan po darating sa kanila yung Espiritu Santo. Kaya dito po, sa verse 1 hanggang 4, by visual, ipinaintulot po ng Diyos sa kanila na makita po yung anyo ng Holy Spirit. Basahin po natin mula verse 1 hanggang 4, 3 to 1. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumalapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Kaya dito po, may mga tao po na nakatanggap po ng Espiritu Santo. Ngayon po, ano pong ibig sabihin po nito? Paano po natatanggap na isang tao yung Espiritu Santo? Sa madaling salita po, yung Holy Spirit, ito po ay dumarating po sa isang ligtas na tao. Naturally, kapag tunay po na naligtas po yung isang Kristiyano, kasama po nito yung Espiritu Santo. Tingnan po natin sa John po, chapter 7. John chapter 7, kaya sa Biblia po, pag magbabasa po tayo, palagi pong inuulit-ulit banggitin na yung isang ligtas sa Kristiyano, package po na ibinigay rin sa kanya ng Panginoon yung Espiritu Santo. John po, chapter 7, verse 39. Basahin po natin na sabay-sabay, 3 to 1. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Kaya sabi po dito, nasa kanila na po yung Espiritu Santo. Kailan po? Sa oras na sila po ay sumampalataya. Ngayon po ang point dito, ano yung kanilang sinampalatayanan para masabi po na sila po ay ligtas na. Sa Bible Seminar, lagi natin binabanggit, hindi lang po by faith, tayo po ay naliligtas. Mahalaga dito, ano ba yung ating sinasampalatayanan? Hebreo chapter 11 verse 1, yung ibig sabihin ng pananampalataya, ito po yung isang bagay na atin pong inaasahan. Sa madaling salita, ito po yung isang bagay na atin pong pinaniniwalaan, kalaki po ng atin pong buhay. Kaya dito po, ang tanong, ano yung bagay na atin pong sinasampalatayanan? Roma po, chapter 3. Roma, chapter 3, verse 24 hanggang 25. Roma, chapter 3, verse 24 to 25. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanya banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Ano po yung point o subject ng atin pong sinasampalatayanan? Verse 23, sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Kaya sabi po sa bandang unahan ng verse 24, itinuturing na ganap. Ano po ibig sabihin ng ganap? Perfect.
Sino po ba yung Diyos? Siya po yung perpektong Diyos. Pag sinabing perpektong Diyos, walang kasalanan. Awit chapter 5 verse 4, ano pong sabi doon ng Diyos? Ang kasama na hindi ko kasamang naninirahan. Yun po yung dahilan bakit hindi po tayo originally makapunta sa langit. Dahil meron tayong kasalanan. Kaya ano pong kinakailangan mangyari sa atin? Kailangan din natin maging perfect. Ibig sabihin, kailangan po natin tumayo sa Diyos nang walang anumang kasalanan. Sa ganung pagkakataon lang po tayo makakalapit po sa Diyos. Sa paanong paraan? Ito po. Verse 24, bilang tao, wala tayong kakayahang gawing perfect yung atin pong sarili. Pero dahil sa ginawang pagliligtas ng Panginoon, ano pong sabi? Yung pagtubos na kay Kristo Jesus, kaya po tayo naging ganap. Pero, kahit na isagawa po ng Panginoon, ito pong perpektong pagtubos po ng ating mga kasalanan, ano pong sabi ng Biblia? Kailan lang po ito magiging mabisa? Verse 25, bandang gitna, na mabisa sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya kanina, sa previous verse na binasa natin, di ba? Na kanino po yung Espiritu Santo? Sa mga sumasampalataya daw. Ano po yung sinasampalatayanan ng mga tao na ito? Yung ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya dito po, napakalinaw, bilang tao, wala tayong magagawa para iligtas po yung ating mga sarili. Bilang tao, wala po tayong magagawa na alisin kahit isa po nating kasalanan. Ano lang kailangan natin gawin? Makinig. Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Ang pakikinig is pamagitan ng salita ni Kristo. Sa oras na mapakinggan po natin, yung sinabi ng Diyos, ano po yun? Yung pagtubos na kay Kristo Jesus, yun po dapat yung ating mapakinggan. At that time, doon na po yung papasok yung ating desisyon. Sasampalatayanan ko ba ito o hindi? Pero kagaya ng ipinangako sa Biblia, sa oras na sinampalatayanan po natin, ito pong perpektong kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesus, that's the time also, dumating na rin sa atin yung Holy Spirit. At yun po yung sinasabi sa Biblia na pagbabautismo ng Espiritu Santo. Ako rin po, nung normal na member din po ako, nalilito po ako sa bagay na ito. Ano ba itong mga bautismo na ito? Ang dami naman. Pero bilang isang Kristyano, dapat natin itong pag-aralan. Dapat po natin itong matutunan. Bakit po? Isa po itong mahalagang doktrina na nasa Biblia. Kung di po tayo aware sa bagay po na ito, madali po tayong madadaya ng mga unbeliever na sabing ligtas sila nang hindi natin ito chine-check, ito pong bagay na ito. Kaya pansinin niyo po, sa nakaraang District Bible Seminar po natin, ine-emphasize po natin yung salitang pagsisisi. Ano po may ine-emphasize po natin? Yung salitang pananampalataya. Kasi basic knowledge na lang po para sa lahat ng mga tao, yung biyaya ng Panginoon. Kahit sino po, alam po nila yun. Pero bakit hindi lahat ligtas? Dito po kasi nagkakaroon ng problem. Sa pagsisisi at pananampalataya. Pumapasok po dito minsan yung walang tunay na pagsisisi, minsan may pananampalataya, pero may dagdag na gawa. Pero nilinaw ng Biblia, yung isang tunay na ligtas sa tao, sila po yung nakapakinig ng ebanghelyo na ginawa ng Panginoon at sila po yung tao na tunay po na sumampalataya doon po sa ginawa ng Panginoong Jesus. At bilang resulta, kasabay ng ating kaligtasan, nasa atin na rin po yung Holy Spirit. Ngayon po, hindi kagaya sa Gawa chapter 2, ipinakita sa kanila na talagang dumating sa kanila yung Holy Spirit. Tama? Ngayon po, ano yung mga ebidensya na masasabi natin na nasa atin din po yung Espiritu Santo? Tingnan natin, unang Korinto po. Epeso po muna, Epeso. Aklat ng Epeso, chapter 1, verse 13. Epeso chapter 1, verse 13. Isa po ito sa nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Epeso chapter 1 verse 13, basahin po natin na sabay-sabay, 3-1. Sa Kanya, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan,
at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinataka ng pinangakong Espiritu Santo. Kaya diba, kumpleto. Ano pong sabi? Una, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig. Ano po yung napakinggan? Salita ng katotohanan. John chapter 17 verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yun po yung Biblia. Next po, ano pong sabi? Yung salita ng katotohanan na ito po yung ibang helyo ng inyong kaligtasan. Unang Pedro chapter 1, ano pong sinabi po doon? Yung ebanghelyo, ito po yung mabuting balita na ginawa ng Panginoon. Kaya bilang resulta, after natin mapakinggan, sabi po, kung nagpasya tayo na sumampalataya, yun na po yung next step. Sa last part, tayo po itinataka na din po ng ipinangakong Espiritu. Kaya dito po sa verse 13, makikita niyo po yung buong proseso ng kaligtasan ng isang tao. Mula sa pakikinig hanggang sa pagsampalataya ng tao, ito po yung buong proseso ng isang naligtas po na tao. Kaya malinaw po, pagkatapos po natin tunay na sumampalataya sa tunay na ebanghelyo, tayo na din po itinataka ng Espiritu Santo. Ngayon, ano po yung ebidensya na nasa atin na po yung Espiritu Santo? Una po, kung nasa atin na po yung Espiritu Santo, ibig sabihin din po nito, yung pag-ibig ng Diyos ay nasa atin na din po. Sino po ba yung Diyos? Sa unang nabanggit po, ang Diyos ay pag-ibig. Yung Espiritu Santo, sino po ba siya? Isa po siya sa persona po ng Diyos. Tama? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ibig sabihin, kung nasa atin na rin po yung Espiritu Santo, yung pag-ibig ng Diyos, nasa atin na rin po ito. Kaya bilang resulta, pangalawang ebidensya, meron tayong natural na pagmamahal sa Diyos. Kaya diba, awit 116 verse 12, ano aking susukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin. Nang hindi tayo pinipilit, kung tunay po tayong naligtas, at nasa atin po yung Espiritu Santo, natural lang po sa isang tao na yon na mahalin niya po yung Panginoon. At kasunod po ng mga ebidensya, yung tao na yon, yung Kristiyano na yon, after niya pong mahalin yung Diyos, sunod na yung church, yung mga kapatiran, at yung Biblia. Sunod-sunod na po yon. Kaya this year, mga kapatid, nakita po ba natin yung pagmamahal na yon sa mga bagay na yon? This year, 2025, nakita ba natin sa ating sarili yung pagmamahal sa Diyos? Pagmamahal sa church, pagmamahal sa brothers and sisters, at yung pagmamahal sa Biblia. Dapat po meron. Kasi kung wala po, problema po ito. Tayo pong sabihin na isang tao na mahal niya yung isang bagay, pero kung wala po siyang action, hindi po ito tunay na pagmamahal. Theory lang po ito. Salita lang po ito. Kaya check po natin yung ating mga sarili. At yung ilan pa pong mga ebidensya, pagkatapos po ng ating pong kaligtasan, sa oras na dumating na sa ating Espiritu Santo, mayroong pagbabago sa pamamaraan natin sa buhay. Kagaya ngayon, December, sumari sa mga nag-work, baka galante kayo, di ko alam. So before, nang di tayo save, pag marami tayong pera, lakwat siya dito, inom dito, bili dito. Pero this time, saan na po nakasave yung mga bonuses natin, 13-month pay? Di ko alam, pero minsan narinig ko, para sa registration, para sa visitation, for encouragement sa mga kapatid, para sa regalo ng mga kapatid. May tinuro ba sa church? No. O yung 13th month ninyo, dapat gamitin nyo sa registration. Wala pa po akong napakinggan ganong sermon sa buong Philippine Leopard Mission. Pero bakit natin to ginagawa? Yun po yung resulta ng nasa atin na po yung Holy Spirit. Hindi tayo pinipilit, pero sa loob po natin, merong pagnanais na gawin po itong mga bagay na ito. Kaya yung bagay na yon sa iba, mukha siyang sayang, pero sa harapan ng Diyos, napakalaga ng ganong action na ginagawa ng isang Kristiyano. At yung matibay po na ebidensya na nasa atin po na po yung Holy Spirit, meron tayong maalab na puso na may bahagi po sa iba yung salita ng Diyos. Kaya ano pong sinabi ni Propeta Jeremias?
mayroong isang bagay na hindi niya mapigilan sa kanya pong puso. Ano po ito? Yung ibuka yung kanyang bibig para ibahagi yung salita ng Diyos. For this year, brothers and sisters, naranasan niyo po ba yon? Yung kating-kati kayong magsalita para ibahagi sa kanila ebanghelyo. Kung wala po, may problema. Ano po yun? Tingnan natin, Apokalipsis. Apokalipsis, chapter 2, sa verse 4 po. Chapter 2, verse 4. Pwede po, basahin natin na sabay-sabay, 3 to 1. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Chapter 3, verse 15 to 16. Basahin din po natin na sabay-sabay, 3 to 1. Alam ko ang iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man, ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit, kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay susuka kita mula sa aking bibig. Dalawa lang po mula po sa mga bagay na ito, yung dahilan kung bakit wala na tayong ganong puso. Una, lahat responsibilidad na lang. Activity na lang. Out of responsibility na lang or obligation. Kaya bilang resulta, kapag hindi na yung in-invite natin, ayaw na rin natin. E di wag, next time na lang. Or pangalawa, maring iniisip natin na, ay, join na lang ako sa BS. Okay na yun, mahalaga na yun. Sure ka po, okay na yun, nadjo-join lang tayo sa BS. Ang hindi tayo nag-e-effort na mag-invite, hindi po okay yun. Pero yung mga malahininga, ganun po yung mind nila. Basta maka-join sila nang hindi nag-invite, okay na sa kanila yun. Kasi mukha silang nag-evangelize. Kasi kasama sila sa Bible seminar. Pero personally, walang tunay na evangelism. Walang effort na magligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Kaya either, isa lang po sa dalawa na ito, kung bakit wala po tayong ganung puso na hindi natin kayang mapigil para ipangharal yung ebanghelyo. Kung ano man po yun, kailangan natin mag-repent sa harapan ng Diyos. Kailangan natin hingiin sa Diyos yung tulong na tayo po ay i-restore. Si David po, ganun po yung ginawa po niya, di ba? At ganun din po yung nangyari sa kanya. Tingnan natin, mga awit po. Mga awit, chapter 51, verse 10 po. Verse 10 hanggang 12. Awit, chapter 51, mula verse 10 hanggang 12. Kung nakita na po, basahin natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Kaya ito po dapat yung hinihingi natin sa Diyos. Kung yung puso po natin ay wala na pong pagmamahal galing sa Diyos, o kung ito po ay gaya na lang po ng isang malahininga. Una, hingin natin muli sa Diyos yung malinis sa puso. I-reset yung budhi po natin na sensitive sa kasalanan. Sa maliliit na kasalanan, doon po nag-i-start maging malahininga yung atin pong puso. Kaya hindi natin ito namamalayan. Kaya at the end, magugulta lang tayo, wala na tayong desire for evangelism. Wala na tayong desire na ibigin yung Panginoon, yung mga kapatid, yung church. Kasi po, unti-unti na pong nakorap yung atin pong puso. At sabi po, verse 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Ito pong kagalakan na ito, napakalaga po na ito. Bakit po? Through this joy po, nang hindi natin namamalayan,
nagagawa natin ipakita yung pag-asa na meron tayo sa ibang tao. Bakit po? Bawa, sa workplace ninyo, sa school po ninyo, pare-pares kayo nakakatanggap ng trabaho, ng school works, pero bakit iba yung itsura ninyo sa ibang mga klase ninyo? Anong punto ko po? Sila stress na stress, worry na worry, pero kayo parang kalmado lang, parang everything is under control. Bakit po? Kasi meron tayong peace and joy sa atin pong puso. Kahit puno ng kahirapan, puno ng problema, pero meron tayong galak at kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kaya bilang resulta, kahit mukha po yung sitwasyon, napakahirap, nagagawa nating magalak. Yun po yung katangian ng isang tunay na Kristiyano. Kaya mula po dito, yun po yung ibig sabihin ng pagbabautismo, ng pagsisisi, at ng pagbabautismo ng Espiritu Santo. Connected po sila. Hindi po sila iisa. Kaya una sa lahat, kailangan natin magkaroon ng pagbabautismo ng pagsisisi. Pangalawa, naturally po, darating po yung pagbabautismo ng Espiritu Santo. Depende sa choice po natin kung tayo po ay sasampalataya. Balikan po natin, Marcos po, chapter 1. Marcos chapter 1, verse 2 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Marcos chapter 1, verse 2 hanggang 3, 3 to 1. Ayon sa nasusulat sa Isaías sa propeta, narito, ipinapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Kaya dito po, makikita po natin kung ano po yung magiging buong buhay po ni Apostol Juan. Kaya sa pagkakataon po na ito, directly, gusto ko pong i-share ano ba yung mga naging attitude ni Juan, paano niya po na-achieve yung kanyang mission. Di ba po, yung isa sa pagkakilala sa kanya, natapos na po yung kanyang mission. Ang tanong dito, paano niya to ginawa? Kadalasan yun yung tanong natin. Ipinapakita sa ating resulta, pero hindi natin alam paano natin to i-execute. Kaya dito po, mula sa buhay ni Juan, magkakaroon po tayo ng ideya paano niya po ito isinakatuparan. Una po sa lahat, para may isakatuparan tong mission na ito, dapat, para kay Juan, malinaw po sa kanya kung ano po yung layunin ng kanya pong buhay. Bilang mga Kristiyano, ito po yung isa sa common na nagiging problema natin, bakit tayo naliligaw ng landas. Yung purpose ng atin pong buhay. Yung reason, bakit po natin ginagawa, ito pong mga bagay na ito sa ating buhay Kristiyano. Decision for work, decision sa pag-aaral, decision sa routine, sa schedule natin sa araw-araw. Kung wala po tayong clear reason or purpose po na nakasentro dun po sa kalooban ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay sa ating mission. Mag-aaksay lang po tayo ng maraming oras. Kaya tingnan natin, 1 po, chapter 1. 1, chapter 1, verse 23. This time, hindi po yung Panginoong Jesus yung nagsasalita. Si Juan na taga-bautismo po yung nagsabi ng talata na ito. 1 chapter 1 verse 23. Ano po yung sinabi niya? Basahin natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Sinabi niya, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na lugar. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaías. Simulat sa pool, alam po ni Juan yung kanya pong purpose. Kaya dahil po dito, nagawa po niyang tapusin sa lalong madaling panahon nang walang sinasayang na oras yung kanya pong mission. Tayo po, ano po ba yung layunin ng atin pong buhay? Alam niyo po? Mateo po, 28. Mateo 28, versicle 19 hanggang 20.
Mateo 28, versikulo 19 hanggang 20. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Kaya't sa paghahaya ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya mula po sa mga resolution po natin, isa ba to sa basis ng ating pong mga resolution? Kung hindi po, panigurado yung magiging resolution po natin, baka nag-a-axel lang tayo ng oras. Dapat isa po to sa basis po natin kapag gumagawa tayo ng ating resolution. Nakasentro sa atin pong mission. Kasi po wala na po tayong ibang purpose kung bakit pa tayo nabubuhay sa mundong ito. Nagkakamali lang tayo araw-araw, minsan nagkakasala. Pero sa kabila ng mga yon, bakit yung ibang Kristiyano nagagawa nilang bumangon at magpatuloy? Kasi alam po nila yung layunin ng kanila pong buhay. Kung hindi po natin alam yung layunin ng ating pong buhay, maaari po, magmumukmuk po tayo sa mahabang panahon para mag-self-pity, para ma-discourage, at para ma-depress po. Kaya bilang isang Kristiyano, sa Biblia po, paulit-ulit po binabanggit, ano ba dapat yung buhay ng isang Kristiyano? Mahalaga po na binabasa natin yung ating Biblia. Through these words, lagi tayong mapapaalalahanan, paano ba dapat tayo mabuhay bilang mga Kristiyano? Kaya sa mundong ito, anong way ni Satan para mapalayo tayo sa salita niya? Gawin tayong busy. Totoo po. Kaya maaari naranasan ninyo, sobrang busy ng araw po ninyo, kapag late po kayo nagising, hindi na kayo makakapagbasa for the whole day. Sure na sure po yan. Kaya dapat yung isang Kristiyano, meron siyang disiplina sa kanyang sarili. Ano pong disiplina? Dapat nagbibigay siya ng time para magbasa sa salita ng Diyos. Kung paano yung pagkain natin ng agahan, tanghalian, hapunan, may nakareserve talaga na time, di ba? Nang hindi tayo pinipilit, nang hindi natin pinaperso yung ating mga sarili, naturally, naglalaan tayo ng time para tayo po ay kumain. Bilang isang Kristiyano, hindi lang po yung katawan yung atin dapat pakainin. Dapat po, lagi nating inaalala yung atin pong spiritual din po na kalagayan. Kaya yung Wednesday sermon, sobrang halaga po nito. Bakit po? Saturday, Sunday, yun yung common day para tayo po ay makapag-gather ng libre yung oras po natin. Tama? Pero yung Wednesday, ano pong kalagayan natin doon? Hindi free day yun, di ba? Galing pa tayo sa work. Galing pa tayo sa school. O maaari sa mga nag-work, OT pa tayo. Kaya naniniwala po ako na kapag yung Wednesday sermon sa atin pong buhay, kasabila ng ating busy schedule, ito po ay napaglalaanan natin ng oras na meron tamang puso na hindi inaantok sa pakikinig, yung Kristiyano na yon, magiging makapangyarihan po siya for the whole week. Naniniwala po ako doon. Kasi ito po yung source ng atin pong kalakasan. Tama? Ano mang ganda ng kotse, kung wala po siyang gasolina, useless po siya. Kaya sa atin pong buhay, hindi nagmamatter kung marami tayong skill. Ang nagmamatter po sa atin, kung marami tayong fuel para sa ating buhay Kristiyano. Yun po yung susi para sa atin pong pagpapatuloy. At mula po dito, may isang part po ng Panginoong Jesus na gusto ko rin pong i-share na dapat malinaw po sa atin, ito rin po yung maging layunin o isaalang-alang natin o i-keep sa atin pong buhay. John po chapter 12. Juan, kapitulo 12. Versikulo 47. John chapter 12, verse 47. John chapter 12, verse 47. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Kung ang sino man ay nakikinig sa aking mga salita at hindi tumutupad ng mga iyon, ay hindi ko siya hinahatulan. Sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Dito po nabanggit ng Panginoong Jesus, sabi niya po, hindi ako naparito upang pumatol sa sanlibutan.
Sino po ba yung Panginoong Jesus? Siya po yung hari ng mga hari. Siya po yung Diyos na makapangyarihan. Siya po yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. So mismo po, sa katangian po ng Panginoong Jesus, nung panahon na ito, kahit meron po siyang ganong kakayahan na gawin, hindi niya po ito ginawa. Bakit po? At that time, hindi po kasi yun yung purpose ng kanya pong buhay. Yung hatol. Sa atin din pong buhay bilang mga Kristyano, hindi natin gawain yung manghusga. Hindi lang ng mga ligaw na kaluluwa, pero ng mga kapatid natin. Ito po yung isa sa common na nagiging problema po natin sa ating Christian life. Yung panghuhusga sa mga kapatid. Kailan po dumarating yung mapanghusga nating puso? Kapag iniisip natin mas better tayo sa sinuman. Kaya na-emphasize ko po dito, sino po yung Panginoon Jesus? Siya po yung pinaka-better sa lahat ng sinuman. Pero dahil malinaw po yung kanyang purpose, hindi niya po ginawang manghusga ng ibang tao. So tayo po, mas better ba tayo sa Panginoon para magawa natin manghusga? Hindi po. Bilang isang Kristyano, ano dapat yung ginagawa po natin habang nabubuhay tayo sa mundong ito? John chapter 13. Verse 34. Sa halip na manghusga, ito po yung utos na dapat po nating ikip sa atin pong natitirang buhay dito po sa mundo. John chapter 13, verse 34. Basahin po natin na sabay-sabay, 3-1. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Napakalinaw po. Magmahalan sa isa't isa. Kaya this year, kamusta po yung pagmamahal natin towards the brothers and sisters? Paano natin siya nagawa? O mas marami yung time na nahusgahan natin sila? Alam niyo po, sa Christian life natin, kung lagi natin maalala yung isang katangian ng Diyos, matatakot po tayong manghusga palagi sa mga kapatid. Ano pong katangian yun? Yung Diyos na nakakaalam ng atin pong puso. Unang Samuel chapter 16 verse 7. Di ba po? Kahit hindi natin i-mention yung panghuhusga, pero kung sa puso natin meron tayong panghuhusga, ano po to sa harapan ng Diyos? Ginawa na natin ito. Accounted tayo na gumawa tayo ng panghuhusga. Kaya kapag maalala natin palagi ang ganung katangian ng Diyos, hindi lang sa pananalita natin tayo magpipigil, kahit sa puso natin. Lagi natin i-repeat yun sa Diyos na, Panginoon, alisin mo po to sa aking puso. Si Satan, wala po siyang kapangyarihan para alisin yung ating kaligtasan. Alam natin yan, tama? John chapter 10 verse 28, sabi ng Panginoon, kailanman hindi na tayo mapapahamak. Hawak na tayo ng kanyang kamay. Kaya, kung wala pong kakayahan si Satan na kunin po yung ating pong kaligtasan, merong isang anggulo na pwede niyang gawin. Ano po yun? Yung sirain yung ating buhay, Kristyano. Especially po yung unity ng bawat isa. Paano yung gagawin ni Satan? Through judging each other. Kaya dito po na-amaze po ako. Kasi alam ng Panginoong Jesus, oo, wala nang kakayahan si Satan agawin yung ating kaligtasan, pero kaya niyang gawing walang silbi yung lahat ng mga Kristyano. Paano? Kapag nagiging mapanghusga na po yung puso ng mga kapatiran. Kaya anong sabi dito? Bagong utos. So, ibig sabihin, in preparation, para ma-overcome natin yung mga panunukso ni Satan, ibinigay sa atin to ng Diyos. Kaya ito po yung posisyon na dapat po nating ikip. Yung patuloy na minamahal yung bawat isa. Kaya this year, kamusta po itong bagay na ito? Kaya ito pong bagong utos na ito, actually connected pa rin siya sa main mission ng ating pong buhay. Verse 35, basahin pa natin na sabay-sabay, 3-1. Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking maalagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ang ganda, di ba? Connected po lahat.
Kaya una, dapat malinaw sa atin yung layunin ng atin pong buhay. Kapag malinaw sa atin to, isa po tong bagay na lagi magre-remind sa atin para hindi tayo manghusga ng mga kapatiran. Kasi sinabi, kung may pag-ibig tayo sa isa't isa, makikita to ng maraming tao. At anong resulta po noon? Malalaman po nila na meron tayong tunay na Diyos sa atin pong buhay. Na hindi tayo mga peking Kristiyano. Na ipinapamuhay po natin yung salita ng Diyos. Kaya this year, naniniwala po ako na may magandang plano yung Diyos. Bakit inalaw niya? Sa loob ng company, maraming kapatid, nakakapasok, sa school, may mga magkakapares ng school. Bakit po? Baka hanggang ngayon nag-wonder po tayo, bakit yung inaalam ng Diyos? Ito na po yung sagot. Hanggang sa workplace po natin, dapat po natin pagsumikapan yung ating misyon. Pero, para mas effective natin magawa yun, kailangan natin itong gawin. Ano po yun? Yung bagong utos. Yung mahalin yung bawat isa. Kaya sa loob ng office, sa loob ng school, kamusta po yung trato ninyo sa mga kapatiran? Naintindihan ko po, act professional kapag trabaho-trabaho. Pero syempre, alam niyo po kung sumusobra na po tayo sa ating ginagawa o hindi. Kaya still, di ba? Anong sabi ng Diyos? Yung pagtatrabaho natin, paano natin dapat itong gawin? Sa harap ng tao po ba? Hindi, di ba? Anong sabi sa unang Tesalonica? Gawin natin to sa harap ng Panginoon. Kaya kahit nasa workplace tayo, opo, kailangan natin maging professional. Pero at the same time, kailangan nating na tayo po ay naglilingkod sa harap ng Panginoon. Hindi na mga bosses, hindi na mga teacher. Kung nakakalimutan natin mga bagay na ito, iti-take advantage natin minsan yung ating posisyon. Kaya kung this year, may mga naging failure, mistakes, next year, let's make another resolution na masagawa po natin to ng tama para ma-accomplish po natin yung ating mission. Same kay Juan, dapat magkaroon tayo ng ganung goal. Matapos din dapat yung mission po natin. Next po, Mark po chapter 1, verse 7. Marcos po, chapter 1. Verse 7. Marcos 1, versikulo 7. Pwede po, basahin natin ang sabay-sabay, 3-1. At siya'y nangangaral na nagsasabi, "Dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa akin, hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas." Sabi niya po dito, dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Ano po itong pinapakita ni Juan? Kapakumbabaan. Isa po ito sa mahalagang katangian na dapat po natin taglayin bilang isang Kristiyano, yung kapakumbabaan. Maaari iniisip natin, kapag mayroon tayong sapat na salita ng Diyos, malinis tayo, sumusunod tayo, higit tayong gagamitin ng Diyos. Si Lucifer, maaari, puspos po siya ng kapangyarihan ng Diyos. Marami siyang alam patungkol sa Diyos. Pero bakit sa ganong state po niya, at the end, hindi po siya nagamit ng Diyos, na-disqualified po siya. Mataas. Kaya sa atin din pong buhay, mga kapatid, kailangan natin panatilihin yung kapakumbabaan ng atin pong puso. Kaya yung goal ng atin pong buhay, John chapter 3, tingnan natin. Isa sa layunin po ng atin pong buhay, na ipinakita din po ni Juan, 1:3, versikulo 30. Si Juan po yung nagsabi din ito. Ano pong sabi niya dito? Basahin natin ang sabay-sabay, 3-1. Siya'y kailangan tumaas, ngunit ako'y kailangan bumaba. Kaya, sana mayroon po kayong ganitong pag-check ng inyo pong sariling Christian life, mga kapatid. Naligtas po ako 2015.
Pero this time, 2025 na. Every year, lagi ko po itong ginagawa. Ano po yun? Through this verse, sine-check ko po yung sarili ko, ilang percent na yung Panginoon, at ilang percent na yung sarili ko sa buhay ko. Maaari from the start, 100% ako, yung Panginoon, wala pa. Pero kagaya na sinabi sa Biblia, every year, di lang actually every year, sa buong buhay po natin, lagi natin sina-check itong graph ng atin pong buhay na ito. Kaya this year, ilang porsyento ka na po at yung Panginoong Jesus. Sa state ko po, medyo malaki itong responsibilidad. 10 years na akong nabubuhay. So at least dapat more than 50% masabi ko. Actually, hindi lang 50% eh. Especially as a minister, kailangan na almost same copy na. Dapat yung buhay ko sa buhay ng Panginoong Jesus. Kaya dapat ko sabihin siguro, at least dapat 80 to 90% na yung Panginoong Jesus. Sabihin natin 85. Ilan na lang ako dapat? 15%. Kayo po mga kapatid, mayroon po ba kayong ganitong pag-check? Kung wala po kayong ganitong pag-check, mahihirapan po kayong i-determine kung paano po kayo gagawa ng panibagong resolution. Kasi through this graph, malalaman ninyo kung ano yung mga dapat nyo pang i-avoid, mga dapat i-improve. Kung wala po kayong ganitong pag-check, naniniwala po ako, mahihirapan po kayong lumago sa inyong buhay Kristiyano. Kasi hindi nyo alam kung ano na yung progress ng inyo pong Christian life. Pero kagaya ni Juan, ano pong sinabi niya? Siya'y kailangan tumaas, ngunit ako'y kailangan bumaba. Bilang resulta, naniniwala ko at the end, bago mamatay si Juan na tagapag-bautismo, naging 100% yung Panginoong Jesus sa buhay po niya, at siya mismo naging 0%. Kaya sa buhay po natin, sa Biblia po natin, mapapansin po natin, especially sa Gospel book, detailed pong ipinapakita kung sino po yung Panginoong Jesus. Sa Mateo, anong attitude o anong katangian ng Diyos ipinapakita niya? Yung pagiging hari. Pag sinabing pagiging hari, yung pagiging banal, pagiging matuwid niya po. Bilang isang Kristiyano, mahalaga din po yung ating pagiging pamumuhay ng matuwid at may kabanalan. Sa aklat ni Marcos, anong katangian ng Diyos yung pinapakita po niya? Yung pagiging lingkod. Bilang isang Kristiyano, dapat po tayong maging lingkod ng lahat ng mga tao, mapakapatid man o mapaligaw na kaluluwa. Sa aklat ni Lucas, ano po yung pinapakita ng Panginoong Jesus po doon? Yung kapakumbabaan para unawain po yung lahat ng mga tao. Kaya diba sa aklat ni Lucas, mapapansin niyo po, napaka-sweet ng mga tata po doon. Most of the time, merong men's affection na pinapakita. Bakit po? Ganun po ipinakita ng Panginoong Jesus yung kanyang pagmamahal. Sino po siya? Hari ng mga hari. Diyos na makapangyarihan. Pero para intindihin niya tayo, para unawain niya yung ating kalagayan sa araw-araw, siya mismo, ginawa niyang tao yung kanyang sarili. As a result, alam na alam niya po yung buhay po natin. Kaya nga isa sa paborito ko pong kanta sa hymn, yung He Knows My Name. Bakit po? Naniniwala po ako, kilalang kilala ako ng Diyos. Ganon din po, kilalang kilala po kayo ng Diyos. Kaya kung mayroon po kayong mga bagay na hindi maunawaan, ilapit niyo po sa Diyos. Siya po yung tunay na makakaunawa sa inyo. Tapos sinaklat ni Juan, ano po yung pagpapakilala ng Diyos? Makapangyarihan po siya. Bilang isang Kristiyano, dapat makapangyarihan din po yung buhay natin. Ano pong ibig ko pong sabihin? Dapat lagi nanggagaling sa Diyos yung kapangyarihan po natin sa atin pong pumumuhay. Meron tayong sariling kalakasan, pero maaari na experience na natin, mabilis po itong maubos. Kaya ano pong sabi? Sa Biblia, dapat po yung kapangyarihan po natin, yung paggawa natin, galing po sa kapangyarihan ng Diyos. Ganun po yung Christian life natin. Hindi galing po sa sarili po nating lakas. Kaya kagaya po ni Juan na tagapagbautismo,
Isa po to sa naging susi para maging matagumpay yung kanya pong buhay. Siya po ay naging mapagkumbaba. Kayo po, brothers and sisters, ilang percent na yung Panginoon, ilang percent na yung sarili ninyo sa inyo pong buhay. Kung matagal-tagal na kayo sa church, wag na kayo maging generous sa dapat 40% pa lang, 30% pa lang. Hindi dapat. Mataas ang standard ng Diyos. Dapat, let's aim high every year. Kasi kung hindi po, mahirapan po tayong abutin yung goal ng buhay po natin na maging gaya ng Panginoong Hesus. Kaya nasabi ni Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Kasi yun po yung sole purpose din ng ating pong buhay. Maging tulad ng Panginoong Hesus. Sunod po, tingin ko po, last na po ito. Last na po ito. Lucas po, chapter 3. Lucas chapter 3. Tama. Lucas chapter 3, verse 2. Kung nakita na po, pwede niyo po bang basahin ng sabay-sabay? 3 to 1. Yan. Sabi po dito, makikita po natin na sa kalagayan na ito, kung nasaan po si Juan na tagapag-bautismo. Nasaan po siya? Siya po ay nasa ilang. Mula po dito, yung kalagayan ni Juan na nasa ilang, ano po yung pwede nating matutunan? Nung time po na ito po yung kasagsagan na kapag punong pari ka, marami kang pribilehiyo sa buhay mo po. Ibig sabihin, maganda treatment sa'yo para kang VIP. Ibig sabihin, yung mga kagustuhan mo po sa mundo, pera, pagkain, papuri sa mga tao, makukuha mo po kapag punong pari ka. Pero si Juan, bakit nasa ilang po siya? Para makaiwas po siya sa mga tukso na ito. Kaya isa sa naging key ni Juan para matapos niya po yung kanyang mission, ano po yun? Namuhay po siya ng may kabanalan. Kaya ito na lang po yung example na ito. Ano po yung naging buhay ni Juan? Hiwalay po siya sa lugar kung saan alam niya po siyang magkakasala. Ano pong sabi sa Kawikaan? Kapag hawak ba natin yung baga, hindi ba natin alam na mapapaso tayo? Alam po natin. Tama po? So, ibig sabihin, ito po yung Christian life natin. Huwag po tayo magmaang-maangan na, ay hindi naman po matutokso. Hindi naman po magkakasala. Sinong nagsabi? Lalo na po, especially as youth. Especially kung college student kayo o nag-work po kayo, napakalaya ninyo, ang dami nyong oras, ang dami nyong pera, lahat ng gusto ninyo, pwede nyo magawa. Sa totoo lang. Pero kung wala po tayong pag-iingat sa atin pong buhay, kagaya na Juan, kung wala tayong mind na mag-separate sa mga lugar kung saan tayo magkakasala, hindi natin matatapos yung mission po natin. Kaya kilala niyo po yung sarili niyo, brothers and sisters. Naniniwala po ako doon. Ano pong ibig ko po sabihin? Alam niyo kung ano yung weakness niyo. Kung weakness ninyo other gender, hindi lagi ko sumama sa same gender. Sa mga kapatid. Kung weakness ninyo yung paggagastos ng pera, edi doon kayo sa loob ng church para kung gumastos kayo ng pera, edi tulong sa pan. O, di ba? Alam niyo po yung weakness ninyo, mga kapatid. At wag na wag po tayong magmamaang-maangan na hindi po natin alam kung matutokso po tayo o hindi. Kaya dapat sa mind po natin, lagi po natin isaalang-alang yung kabanalan. Kaya this year, gaano tayo namuhay ng may kabanalan? Yung Panginoong Hesus, nung nabasa ko po ito, talagang malaki yung kahihiyan ko sa sarili ko. Bakit? Siya mismo na Diyos, bagaman may expectation ako sa Panginoon na, ay, talaga makakaya naman ng Panginoong Hesus na maging banal po siya. Pero siya mismo na Diyos na makapangyarihan, hari ng mga hari,
ipinakita niya bilang tao, nagsumika po siyang mamuhay ng may kabanalan. Tingnan natin, 1:17. Aklat ni Juan, chapter 17. Verse 19. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3-1. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Napakaganda po. Kaya dito natin makikita o dito natin masasabi na napaka-selfish po natin kapag gumagawa tayo ng kasalanan. Bakit po? Kasi iniisip lang natin yung sarili nating kasiyahan. Hindi natin iniisip yung wala hanggang kasiyahan ng ibang tao. Yun po yung natutunan ko sa talata na ito. Na mas inisip ng Panginoong Jesus, yung wala hanggang kasiyahan na maraming tao kaysa sa personal niyang kasiyahan. Kaya doon ko po napagtanto, kapag yung isang Kristiyano na gumagawa ng kasalanan, napaka-selfish niya, napakadamot niya. Gusto niya siya lang masaya. Kaya this year, gaano tayo naging selfish sa atin pong buhay? Hindi ko po ito sinasabi para magmukmuk tayo. Sinasabi ko po ito to check yung atin pong sarili. Don't get me wrong po mga kapatid. Pero kagaya ng Panginoong Jesus, dapat meron tayong ganitong mind. Para sa kapakanan ng iba, magsusumikap ako ng mamuhay ng may kabanalan. At alam nyo po, isa sa way para mas lalo po natin matulungan yung sarili natin mamuhay ng banal. Alam niyo po kung ano? Ito po, sayang late ko lang po natutunan sa Christian life ko. Hindi ko na na-apply nung nag-aaral ako at nagtrabaho. Natutunan ko po sa Biblia, para matulungan natin yung ating mga sarili na mamuhay ng may kabanalan. Alam niyo po yung kinakailangan natin? Mamuhay ng simple. Tingnan niyo po si Juan. Juan po, sa Marcos po. Marcos po, chapter 1, verse 6. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3-1. Si Juan ay nakadamit ng balahibo ng kamelyo, may sinturong balat na sa kanyang baywang, at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. Ito pong habit na ito pong itsura na ito ni Juan, ito po yung nagpapakita sa kanya ng simpleng pamumuhay. Bakit ko po ito nasabi? Halimbawa, sabihin natin na yung cellphone po, wag cellphone. Halimbawa, sabihin natin, pagdating po sa pagkain. So sa pagkain, kung kontento na tayo ng may gulay, tapos simpleng meal na, sabihin natin chicken, ayun. So, hindi na tayo mangangarap pa na kumain sa mga mamahaling restaurant, kung saan sa mga mamahaling restaurant na yun, pwede tayo ma-expose sa other gender, sa influence sa ibang tao, sa buhay na ibang tao. Tama po? Saan po nag-i-start yung interaction sa pagitan ng mga tao? Madalas po, di ba, kapag nag-gathering po sila, kapag nagtitipon-tipon po sila, kaya kung meron tayong simpleng lifestyle, naniniwala po mga kapatid, tutulungan na tayo nito maging banal. Kasi matututo tayong makontento. Kaya ano pong sabi ni Pablo kay Timoteo? Last verse po natin, 2 Timoteo po, chapter 2. 2 Timoteo, chapter 2, verse 20 hanggang 21. Sorry po. 1 Timoteo, chapter 6, sa verse 8. Unang Timoteo, chapter 6, verse 8. Basahin po natin na sabay-sabay, 3-1. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masaya na tayo sa mga ito. Sino po si Timoteo? Isang kabataan. Maaari po si Timoteo talagang pwede niya maabot sa buhay po niya yung masunod yung sarili niyang kagustuhan. Kasi bata pa siya. May sapat siya na kalakasan, maaari matalino siya. So kung ano man yung pangarapin niya po sa mundo, pwede niyang maabot. Tama?
Pero ano po yung binigyan na advice sa kanya ni Pablo? Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masaya na tayo sa mga ito. Habang pinag-iisipan ko po ito, yun po yung napagtanto ko. Yung namumuhay ng may kabanalan, sila po yung may simpleng buhay. Yung Panginoong Jesus, nakita niyo po ba siya na naging marangya yung buhay niya habang nasa mundo po siya? Kahit binigyan siya ng pribilehiyo na maging marangya po yung trato sa kanya, ano pong ginawa niya? Tinatakasan niya po ito. Tama po? Kasi sa ganung way, na kapag inaangat ka po sa buhay, mas napapalapit ka po sa tukso sa mundo. Kasi mas na-expose ka po sa mga kultura ng mundo. Kaya hindi ko po sinasabi huwag kayong makihalubilo. Kung kaya niyo po mamuhay ng simple, gawin niyo po. Hindi po natin kailangan makipagkompetensya ng pamumuhay sa ibang tao. Especially ngayon, isa po sa nagiging tukso po sa atin, yung mga kabatch natin, ano nang meron sila? Bahay lupa, naka-Ford, nag-trip around the world. Kapag may bagong iPhone, laging meron siya. Nakikita natin yan, tama? Kung pipiliin natin yung mas simpleng buhay, darating tayo sa ganun tayo na pwede tayo matukso ng mga bagay na yun. Pero kung alalahanin natin yung Panginoong Jesus, si Timoteo, si Juan, na natapos po nila yung kanilang takbuhin na mayroong simpleng buhay, mas pipiliin po natin na mamuhay na lang din po ng simple. Kaya, pasensya na po kung nag-extend ako, pero kagaya ng inyo pong nalalaman, so nabago na po yung system natin for the youth group fellowship. So before, merong high school, merong youth. So may time po ako makapag-share pag high school, pero this time, hindi ko po alam kung kailan po ulit ako makapag-share ng youth group fellowship. Kaya gusto ko pong tapusin New Year ko na naibigay ko po yung salita ng Diyos na makakatulong po sa bawat isa. And I hope, bagaman medyo seryoso, pero yung intention ko lang po na ito mga kapatid, to help yourself na i-check yung inyong sarili sa harapan ng Diyos, hindi sa harapan ng mga kapatid. Kasi minsan ganito tayo eh. Nagtatanong tayo kanino? Sa mga kapatid. Kamusta tayo? Ano yung buhay natin? Sa halip na magtanong ka po sa kapatid, why not sa salita ng Diyos? Kasi kapag sinabi ng Diyos mali ka, hindi ka masasaktan. Paano pag sinabi ng Diyos, pangit mo, mali ka? Matitisod tayo. Pwede tayong tumigil, pwede tayong ma-discourage. Tama po. Pero pag yung Diyos yung nagsabi, pangit ka, mali ka, opo, katotohanan yun. Tama po. Iba yung heart natin sa pagtanggap. Kaya yun lang po yung point ko this time. Kaya ko po ito naibahagi. To check yourself po sa salita ng Diyos at hindi sa ibang mga tao. Especially this year, patapos na po yung taon, magandang umpisahan na natin yung pagpaplano na panibago na nating resolution for the next coming year. Okay po? So wag po kayong gumawa ng resolution kung kailan December 31. Sabog din po yung inyong gagawing resolution. Okay? So pag-isipan niya po, pagplanuhan niya po. Huwag yung pasabog-sabog. Okay? So yung sumasabog na paputok, isang araw lang yon. So kung ganun yung resolution ninyo, pang January 1 lang po yon. Okay po? So dapat pang long lasting. Okay? So hanggang dito na lang mga kapatid. I hope sa buhay po ng Panginoong Jesus, sa buhay po ni Juan, nakuha po natin yung mga kinakailangan po natin para po sa ating buhay Kristiyano. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.